So, hello, no? Alam nyo ba, no? Ang mundong ito ay parang isang, or kumbaga, nagiging hardin or garden ng kasamaan. Bakit? Pansin mo naman, no, ang mga tao, lahat ng uri ng mga ginagawa or lahat ng mga ginagawa ay masama. Iilan lamang ang mga tao gumagawa ng matuwid. Ang mundong ito ay parang isang hardin or garden, no? Pero hindi halaman ang nabubuhay, kundi mga damo. Mga damo ang nabubuhay. Merong mga binhi doon na nabubuhay at umusbong. At meron din naman mga binhi na nung umusbong na ay nilalamon ng mga damo at hindi at sa katagalan ay namatay. Ganito ang mundong ito. Ang damo na yun ay nagsisimbolo ng mga tao. Mga tao na patuloy na gumagawa ng kasamaan dito sa mundong ito. Mga taong hindi nakakakilala kung ano ang mabuti, kung ano ang kalooban ng Panginoon. Yun ang mga halaman na umusbong at nilamon ng damo at namatay. Yun din yung mga taong nakikinig sa salita ng Panginoon. Mga taong sumusunod sa Panginoon. Ngunit, nung na-experience nila ang problema, ang kahirapan, ang mga pagsubok, ang kawalan noong mga panahon na sumusunod sila sa Panginoon, namatay yung damo na yun at nilamon ng namatay yung halaman na yun at nilamon ng damo. Ganon din ang tao. Ang kanyang pananampalataya ay namatay at nilamon ng mga pagmamahal sa mundong ito at lahat ng uri dito sa mundong ito. So, lagi nating tatandaan, kung ikaw isang tao na sumusunod sa Diyos, nananalig sa Panginoon, nananampalataya, namumuhay ka sa kanyang salita, noon, namumuhay ka sa kalooban ng demonyo, sa kasamaan, andoon ka sa kadiliman, at namumuhay at bigla kang na-realize at nagbago ka at sumunod ka sa kalooban ng Panginoon, lagi mong tatandaan na ihanda mo ang iyong sarili sa totoong laban. Sa kawan ng kaaway, sa kawan ni Satanas, pagkita niya na may isang alaga siya na nakawala doon sa kwadra, sa kanyang kulungan, hanapin niya yan ngayon. Hahanapin niya ngayon. Pag nakita niya na nandyan ka sa kawan ng Panginoon, sa kawan ng Diyos, para sa kanya, isa kang threat. Isa kang threat. Tinik ka sa kanya. Kaya nga, anong gagawin niya? Aatakihin ka niya ngayon. Bakit ka nagiging threat? Ano ba ang threat? Para sa kanya, kung ikaw ay isa lamang sa milyon-milyong tao niya, bakit ka bibigyan niya or bakit ka pahalagahan niya? Bakit ka pa niya aatakihin? Ano bang makukuha niya sa'yo? Ganito. Isa kang threat ka sa kanya kasi bakit? Dahil sa pamamagitan mo, maaari mong mahikayat ang mga tao doon sa kanyang kawan. Mga taong namumuhay sa kadiliman. Maaari mong mahikayat ang mga iilan sa kanila. Yun yung mga bagay na pilit niyang pigilan, na ayaw niyang gawin mo. Kasi bawat isang tao na sa kawan niya mahalaga. Ganyan. Kaya nga isa kang threat. Ngayon, aatakihin ka niya ngayon. Sa anong paraan? Mawawalan ka ng mga kaibigan. Magiging kaaway ka ng mga kaibigan. Hindi ka maintindihan ng mga kaibigan mo. Kahit pamilya mo, magiging kaaway mo. Di ba ang sabi ni Kristo? Ang magiging kaaway ng tao ay ang kanyang mismong pamilya. Ang Diyos mismo ang nagsabi, di ba, doon sa kay Jeremiah, huwag kang magtiwala kahit pa sa iyong ina o sa iyong ama at kapatid. Huwag kang magtiwala kahit pa maganda pa silang magsalita. Yan ang sabi ng Panginoon. At sabi din ng Panginoon, not even your wife. Huwag ka rin magtiwala kahit pa
sa iyong asawa. Yan, di ba? Sa ganun pa lang na paraan, tayo, sa ganun pa lang paraan, para ka ng sa loob ng bahay na puno ng tinik. Para bang nakatingin-tingin ka na kailangan hindi ka matisod, hindi ka matinik doon yung paa mo. Ganyan kahirap ang mamuhay sa kalooban ng Panginoon. Pero lahat ng ito ay malalagpasan natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, sa ating Panginoong Kristo. Minsan, mawalan ka ng kaibigan, hindi ka maintindihan ng mga tao, aatakihin ka nila, paggawa-gawaan ka nilang istorya na hindi totoo, uusigin ka, mga masasamang salita, wala na silang pakialam sa iyo, mga ganito. Maiisip mo, nag-iisa na lang ako, sino bang kakampi ko? Itong mga bagay na ito, may experience mo. At alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos yan. Hindi siya bulag na hindi mo nakikita, na hindi niya nakikita. Ayan. Nangyayari ito upang sukatin din ang iyong pananampalataya. Sa anong paraan? Upang ipaalala sa iyo na sa ganitong sitwasyon, sa kawalan, pag-iisa, andyan siya. Andyan siya. Hindi kanya iniwan. Upang sa ganung paraan na dadanasin mo itong ganito, tatawag ka sa kanya ngayon. Magtiwala ka sa kanya ngayon ng buong puso. Kaya isa itong preparation para sa isang bagay na naghihintay sa iyong maganda. Kaya minsan kung inaatake ka ng mga problema o ganito ganyan, huwag mo agad na husgahan. Minsan kasi may mga tao sinasabi, bakit mo ako ginaganito? Nananalig ako sa iyo, sumasamba ako sa iyo, ganito, sumusunod ako sa iyo, namumuhay ako sa iyo salita. Ngunit bakit mo ako binigyan ng ganitong klaseng problema? May mga tao ganyan. So instead, pag atakihin ka ng ganito, isipin mo muna. Huwag kang maghusga. Obserbahan mo muna ng isang araw hanggang isang linggo. At doon mo makikita kung gaano kaganda ang inilaan ng Diyos. Dahil sa mga pangyayaring iyon, sa mga oras na ikaw ay mananalig sa Kanya. Doon mo ma-realize, buti pala naranasan kong isang bagay na yun. Kagandahan at ito pala yung inilaan sa akin. Maganda pala ang resulta. Ganyan mo ma-experience pagdating ng araw. Ako nasabi ko ito, na-experience ko na to. Kaya nga ako naikwento ko ito na dahil na-experience ko to. Maraming beses na akong nawalan. Yung mga halos isang barangay na tayo na. Sinabihan na ako na multo na ako. Naaswang na yan. No, kahit mga pamilya tumiwalag, lumayo. No? So, I still believe. Hanggang ngayon, nandito pa rin ako. No? So, marami ang mga problema na dumaan sa akin, nawalan ako ng mga ganito, ganyan. Dumaan ako sa kawalan, sa gutom, na-experience yung gutom, yung buhay na maginhawa. Pero I still believe in Him. Nakita ko pa rin yung kagandahan na resulta. Napapangiti ako. Kaya ganun din sa inyo. Bago kayo kung atakihin man kayo nito, believe in God. Tumawag kayo sa Kanya, lumapit kayo sa Kanya, at kayo ay Kanyang diringgin. Sinabi niya yan. Tumawag kayo at kayo ay diringgin. Klaro yan. Basta magtiwala tayo. Everything is possible to God. No? So, lagi niyong tatandaan. Trust no one. Trust no one. Maliban lang sa Panginoon. Siya na mismo. No? So, lagi natin tatandaan na ang mundong ito ay nagiging alipin ng kasamaan. Hardin ng kasamaan. Hardin ng katimunyuhan. Lagi niyong tatandaan yan. Sa lahat ng dako, nababalitaan mo, patayan, ganito, ganyan. Pero huwag kang magpanik sa mga ganyan. Still believe in God. Hintayin mo ang pagbabalik ng ating Panginoon. Hanggang sa kanyang pagbalik, hantayin natin. At darating yung araw, ang mga pangako niya na inilaan niya sa mga taong nagmamahal sa kanya at umiibig, matatanggap ng kahit sino ng mga taong umiibig. Yung crown of life at ang buhay na walang hanggan doon sa kanyang kaharian. No, so, kahit pa inaatake ka na ng Satanas kasi nga isa kang threat or bitag ka sa kanya or tinik ka sa kanya, believe in Him.
believe in Him. No? So, hanggang dito na lang.